Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo, Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para sa kahinaan naming walang humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo ng pagtaluntun namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan. Amoreo ang iyong ama at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinilabal ko sa iyo ang aking kasuotan
upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng mga may magagandang burda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at bininyagan at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad na mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na
di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi ganon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Paano ho ba natin nasasabi kung ang tao ay matigas ang ulo? Minsan ng bata ko, lagi sinasabi ng nanay ko, ikaw ang tigas-tigas na ng ulo mo. Kaya niya sinasabi yun kasi hindi ako nakikinig sa kanya. Minsan may mga batang gano'n, hindi nakikinig sa magulang, matitigas ang ulo. No? Sasabihin sa'yo, tama na yung TV. Sa panahon mo ngayon, tama na yung tablet. No? Pero sige pa rin, para walang narinig. Ano? At sasabihin, ikaw talaga ang tigas-tigas ng ulo mo. Minsan inaano natin, dinudugtong natin yung kasabihang matigas ang ulo dahil ayaw makinig. Pasaway. Pero kung lalaliman natin, ang tao matigas ang ulo, hindi lang pasaway o ayaw makinig. Bakit ayaw niya makinig? Yun ang magandang tanong. Dahil ang iniisip lang niya, sarili niya. Ang iniisip lang niya kung ano ang gusto niyang gawin.
Kaya ang bata, pag matigas ang ulo, ang iniisip niya, yung gusto ko lang gawin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng nanay ko. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mas nakakatanda sa kanya, kasi ang gusto niya, yung gusto niya lang gawin. Matigas ang ulo. Ayaw na makinig, dahil ang gusto lang niyang pakinggan, yung sarili niya. Sarili niyang kagustuhan. Kaya sa ating ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, nung tinanong siya, bakit pinahintulutan ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? At sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Period. Kaya may kita natin na yung taong matigas ang ulo, ang mas gusto niyang intindihin, o ang gusto niyang mangyari, kung ano lang ang gusto niyang gawin. Bahala na kayo, basta ako, eto gusto kong gawin. Pero, si Jesus sa ating ebanghelyo, tinuturo, ano ba ang nais ng Diyos? Ano ba ang plano ng Diyos? Anong nais ng Diyos para sa mabuhay mag-asawa? At ang plano ng Diyos para sa buhay mag-asawa, sana sila ay nagmamahalan, pinipili ang bawat isa, kahit na minsan may hirap talagang pinagdadaanan. Wala namang hong pinapromise si Lord na magiging maayos ang lahat. Wala naman hong pinapromise si Lord na pag nakinig tayo sa Kanya, magagaan ang buhay natin. Wala namang hong pinapromise si Lord na giginhawa ang buhay mo, nakaupo ka na lang, sipol-sipol ka na lang. What God promises that when we choose to love, when we choose to listen to His Word, God promises us that He will always be with us. Kasama natin ang Diyos sa hirap, kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok natin, hindi tayo nag-iisa. Kung nakikinig tayo sa Kanyang salita. Kaya sa ating ebanghelyo, yun ang pakalalan ni Jesus. Na sana kahit sa buhay mag-asawa, naroon ang puwang sa pakikinig sa plano at utos ng Diyos at hindi sarili ang iniintindi. Sariling kaganhawaan ang gusto lamang. Ito po yung heart of the matter. Ito yung puso ng turo ng simbahan. Hindi lang namin sinasabing, ayaw namin sa divorce. Bakit ayaw ng simbahan sa divorce? Yun naman ang sinasabi ng ating pagbasa. Bakit ayaw? Hindi lang kami killjoy, no? Hindi lang basag trip. Dahil ang sinusundan natin, ang pinakikinggan natin, ay ang tinig ng Diyos. Hindi ang sarili nating kagustuhan, hindi ang sarili nating tinig. At may mga remedies naman. Kunyari, talagang hindi na talaga mayroon ng domestic violence involved. May tinuturo din ng simbahan tungkol dyan. Hindi, pag ginugulpi ka na, sabihin na simbahan, ay, pinili mo yan eh. Hindi naman din ganoon. No? Wala ho kaming sinasabing ganoon. Don't put words in our mouth, ika nga, di ba? Ang turo ng simbahan, sana, sa buhay mag-asawa, oo, may mga pagsubok minsan. Siguro sa mga may buhay mag-asawa dito, hindi lahat ay araw-araw masaya. Minsan may panahon na gandang-ganda ka sa asawa mo, gapong-gapo ka sa asawa mo. Minsan may mga araw din naman, panag-aaway kayo.
Gusto mong batuhin ng plato, no? Pero kahit ganun pa man, pinipili niyo pa rin ang bawat isa. Kahit ganun pa man, sinusubukan niyo pa rin na maging tapat sa bawat isa. Yun yung sana. Pero alam din natin na may mga pagsasama na mahirap ang kalagayan. At ang simbahan ay nariyan din para intindihin ang sitwasyon na ito. Ang simbahan ay nariyan din para tulungan at gabayan ang mga Kristiyano na nasa ganitong klase ng sitwasyon sa kanilang buhay mag-asawa. Kaya ho, nariyan yung marriage counseling. Meron po tayo dito. May marriage counselor ho tayo rito, ha? Kung interesado kayo, magtanong lang po kayo. Lalo na sa mga buhay mag-asawa na tila'y nagkakaproblema na at gusto nyong ayusin pa. Nariyan din naman ang annulment na sinasabi ng simbahan. Lalo na kung merong domestic violence involved. Kung sinasaktan ka, binubugbog ka kayo ng mga anak ninyo, pwede namang ganoon. Ba't hindi nalang babaan yung fees tungkol dyan? Lalo ng pamahalaan. Ang nireklamo nila, mahal daw kasi. E di murahan nyo. Di ba? Para solve ang problema natin. The church is willing to help. Pero higit sa lahat, ang nais na simbahan ay patuloy din nating pakinggan ang salita ng Diyos. Patuloy na pakinggan. Patuloy na pakinggan ang aral at turo ni Jesus. Ang santong pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Roque, ay paalala sa atin na may ginagawa siya. Kung mapapansin po ninyo sa bahagi, no? Meron pong parang shell, no? Sa damit ho niya. Meron ba yan? Dapat ho meron. Dito mas malaki, yan, no? Sa mga nakakita ho, dalawa ho yan, shell, no? Yan po ay paalala na siya ay isang piligrino. Isang piligrino na naglalakbay. At habang naglalakbay ho siya, nagkaroon ng pagkalat ng salot. May sakit na kumalat. At sabi, imbis na magpatuloy siya sa paglalakbay, ang ginawa niya, huminto siya. Huminto siya sa paglalakbay niya, at ang ginawa niya, tinulungan ang mga nagkaroon ng sakit. Siya ang nag-alaga, tinulungan niya, pinakain niya, pinunasan niya ang sugat ng mga may sakit na iyon. Imbis na nakafocus siya sa gagawin niya, nagkaroon ng pangangailangan, kaya tinugunan niya yung pangangailangan. At kinalaunan ho, siya ho ay nahawa din. Nagkasakit din siya. Kaya ho, kung titignan ninyo, di ba, parang may sugat sa may paanan, sa may binti si San Roque, pili na lang kayo kung anong gusto nyo tignan, o yun. No? Mas malaki yun. No? Isa mga iba, no? O, kamusta naman leeg nyo, no? Paalala na siya ay dinahawa. Nahawa sa sakit, at para hindi na siya makahawa, umakyat siya sa bundok at doon ay namuhay mag-isa. Pero dahil nakita ng Diyos ang buong puso niyang pag-aalay ng sarili at paglilingkod, binitawan yung gagawin niya para makatugon sa pangangailangan ng kapwa niya. Ang ginawa ng Diyos ay hindi siya pinabayaan. Kaya ho, si San Roque may katabing aso at anghel. Hindi ho dahil siya ay fur dad, no? Hindi dahil ho siya may alagang aso, pero ang aso na ito ay may kagat-kagat na tinapay. At ang asong ni San Roque sa kanyang imahe ay paalala ng patnubay ng Diyos sa kanya. Dahil ang ginagawa ng aso ay may dalang tinapay at yun ang iniiwan sa kanya nung aso na iyon.
Yun ang paalala ng patnubay at pagkalinga naman ng Diyos sa kanya. Kung paano niya kinalinga ang mga may sakit, nung siya naman ang nagkasakit, ang Diyos ang kumalinga sa kanya. Kaya yung aso po sa tabi ni San Roque ay hindi dahil siya ay pet lover, kundi paalala ng Diyos, paalala din sa atin, na sa taong nag-aalay at nagbibigay ng sarili, tumutugon sa salita ng Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos. Eh maganda rin para sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, sa ating kanya-kanyang pagsubok sa buhay, personal, pamilya, buhay mag-asawa, lagi nating tatandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo, kasama mo rin lagi ang Diyos. At yan ang pangako ni Jesus Nazareno para sa bawat isa. Kasama niya tayo, kalakbay niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang bagong buhay na mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating itugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na may turo sa kanyang mga membro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay, may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahanan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus,
Jesus Nazareno, palakatinakay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa paghahaing inihanda ngayon ni San Roque, ay ginugunita ang pagkalooban mo kami ng pagpapala at ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal ng iyong kabutihay. Lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan. Sa tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubok at sibibig bago umalis sa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay ng inalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, ko sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y ialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Kung Jesus Nazareno, may buti mo, sa hirap at dosa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal-salay, pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko.
Jesus Nazareno, salamat po na iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, oh Jesus Nazareno, po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po umasa. Oh, Jesus, oh, nawat gabayan ako dito sa kapahamakan, matiyak na kamatayan, huwag ko ninyo papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dosa ika'y kasama ko. Ang samukot kasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, mahal na poong Jesus Nazareno. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwishkan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Ulitin ko lang po yung panawagan kanina bago ang panalangin. Baka meron po kayong mga batang mga apo, pamangkin, anak na mga 10 years old hanggang 12 or 14 na gusto niyo maglingkod sa simbahan bilang sakristan. Kami ay nananawagan na mga bata, lalaki na nais maglingkod sa altar ng Panginoon. Kontakin niyo lang po yung details kanina. Masaya akong maglingkod sa altar. Ako din po ay
nagsimula bilang sakristan. No? Kaya kung gusto ninyo, mga anak ninyo, apo o pamangkin, na maglingkod sa dambana ng Panginoon bilang altar server. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kaming pinaging tapat makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati